Magandang gabi, Miss Jonah. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Menchi, isang call center agent. Bagong subscriber po ako sa inyong channel. Mahilig akong makinig sa mga nakakatakot na kwento. Bagamat medyo matatakotin po ako sa totoong buhay. Gaya po ng nasabi ko kanina, nagtatrabaho po ako sa isang call center dito sa aming probinsya sa Pangasinan. Bilang nasa probinsya ay hindi po ito kasing laki ng mga call center sa Maynila, kaya kakaunti lamang din kaming mga ahente. May tinatawag po kaming closer shift, kung saan magsisimula ang shift mo ng 12 midnight hanggang umaga. Madalas ay mag-isa mo lang sa isang room or tinatawag naming module dahil yun na ang panghuling shift sa account na yun. At hihintayin mo ang iyong kapalitan na tinatawag naman naming opener. So, may mga pagkakataon po na pag ako yung naglo-closer shift ay may naririnig akong nagtatype ng malakas sa keyboard na parang hindi ako mag-isa. Pero alam ko at dapat na mag-isa lang ako. Biglaan din na may gagalaw sa upuan na para bang tinulak. Bagamat natatakot dahil nga mag-isa ko lang ay bawal po akong umalis sa aking station. Kaya madalas, dinidedma ko na lang din para hindi ako matakot o kaya nilalakasan ko yung radyo. So hindi lang po ako yung nakakaranas nun. Karamihan po ng mga nag-closer shift ay nararanasan din yun. At ganun din ang ginagawa nila, hindi na lang namin pinapansin para hindi kami matakot. Kung minsan, kung talagang hindi tumitigil, minsan kinakausap na lang po namin na kang manakot, nagtatrabaho lang kami. At yun, eventually naman po ay titigil din yung pagtunog ng keyboard dahil pasulpot-sulpot lang din naman yung tunog. And ito pong next na experience naman na i-share ko sa inyo ay kwento po ng aking katrabaho. Tawagin po natin siyang Sarah. So tuwing 1 hour break po namin in between shifts ay meron po kaming break na 1 hour and then meron din po kaming dalawang tag 15 minutes na break. So sa 1 hour break po, kadalasan tinutulog po namin at meron po kaming tinatawag na sleeping quarters. Dahil nga panggabi, kailangan namin kumbaga mag-power nap. So sa lumang building po namin nangyari itong experience ko. Sa sleeping quarters po namin ay merong double deck na higaan ng mga babae. Nakapatay po yung ilaw para mas madaling makatulog, kaya talagang madilim yung kwarto na yun. So si Sarah po ay aking ka-work na natulog sa sleeping quarters. Humiga po siya dun sa babang higaan ng double deck at habang kasarapan ng tulog niya, naramdaman niya na may tumabi sa kanya na sa tingin niya yung size parang bata at pilit nga daw kung sumisiksik sa kanya. Pero nung pagdilat niya ng mata niya, wala naman po siyang katabi. So talagang tumaas po yung balahibo ko nung kinikwento niya sa akin yun. Ako man din, may experience din ako sa sleeping quarters. Pero hindi katulad nung sa kanya, saglit ko lang na nakita. Bale, papunta po ako nun sa pantry namin at pag pupunta ka sa pantry, madadaanan mo yung sleeping quarters. Nang mapatingin ako sa sleeping quarters, ay may nakita akong batang babae na nakaputing bestida. Nakatayo siya sa ibabaw ng upuan. Meron po kasing upuan doon na tungtungan para sa aakyat doon sa double deck. So binalikan ko po ng tingin. Pero wala na pong bata pagtingin ko ulit. Hindi ko sure kung parehas ba yon nung batang nakita ko at yung sumisiksik sa higaan nung natutulog si Sarah. Ito naman pong last na kwento ko. Hindi ko siguro may tuturing na nakakatakot talaga siya.
medyo nakakalungkot. So may dalawang newbies po kami or newly hired na nagtitrain pa lang. Dahil off-peak po o yung hindi gaanong mataas ang demand ng calls, ng time na yon ay kakaunti lamang kaming mga agents. Kaya may isang module or isang room na hindi namin ginagamit. So parang kapatay lang yung ilaw doon, walang tumatao kumbaga. So bilang senior agent, madalas po nakikipagkwentuhan ako para makipagkaibigan pag may mga bagong ahente. Kaya habang nakikipagkwentuhan ako dun sa dalawang newbies, nagulat po ako kasi kwento nila na may nakikita daw sila na babae doon sa room na hindi ginagamit. Yung babae daw po, sa tuwing dumadaan sila, kasi madadaanan po yung module na yun bago yung module kung saan kami nakaupo or yung prod area namin. So nakikita daw nila yung babae at tuwing dumadaan sila is humingiti sa kanila. So sila nginingitian din nila. So nung narinig ko po yun, sinabi ko na wala namang naka-station doon. Medyo napaisip na ako, kaya pinakita ko yung picture ng dati naming katrabaho. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya bilang respeto. Isa po siyang dating trainer na talagang passionate sa pagtitrain ng mga newly hired. Talagang masaya siya dun sa ginagawa niya. At mahal na mahal siya actually ng mga tinitrain niya. So, yung dating kawork po namin ay namayapa po. Namayapa na po siya a year ago pa before nitong pangyayaring ito. So, pinakita ko po yung picture niya dun sa dalawang newly hired. At ang sabi po nila ay siya nga yung babae na nakikita nila. And napaka-friendly daw po. Sa tuwing dumadaan silang umingiti. So, hindi ko na lang po sinabi sa kanila na namayapa na si ate. At nag-change topic na lang po ako. Medyo nakaramdam po ako ng lungkot nung nalaman ko yung kwentong yon kasi mahal talaga ni ate yung pagtitrain, pati yung mga newly hired. So, sa tingin ko, hindi naman po siya nagmumulto. Kasi nag-resign na din siya at nag-work sa iba bago pa siya namayapa. Siguro po ay may naiwang, di ko alam, ano ba, energy niya sa lugar kung saan ginugol niya yung malaking parte ng kanyang emosyon habang nabubuhay pa siya. Hindi ko din po sure, sa totoo lang. Pero kung may mga opinion po ang inyong mga subscribers na nakikinig o kung alam nila kung ano ba ang possible na sagot bakit nangyari yun, is sana i-comment nila. Magbabasa po ako. Gusto ko din malaman kung ano kaya talaga, nagmumulto ba siya pero feeling ko talaga hindi eh. So kay ate, rest in peace. Ayun po, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento and more power sa inyong channel. Right, story number 2. Hello, good evening Teach Jonah. Katulad mo ay isa rin akong ESL teacher. My name is Joanne, but please call me Anne. I live in Bicol, in a city called Tabaco. Hindi ko sure kung tama yung pag-pronounce, Tabaco. I was around 10 years old ata nung una akong naka-experience ng paranormal. Background, yung bahay namin is nakatirik sa liblib na lugar. Makahoy siya at tahimik na tahimik talaga. Yung bahay na yon ay galing pa sa family ng lolo ko. That house was built before World War II, so super tagal na talaga niya. As I mentioned, I'm 10 years old when I first experienced the paranormal. It was night and we were getting ready for bed. I remember my parents were lying on the bed and for some reason, I was looking out of the window facing the forest. When I first stepped foot dun sa bahay na yon ay sobrang dilim niya and ang creepy talaga ng atmosphere. Yung feeling mo na hindi ka welcome, but tinotolerate ka. That house has many windows facing the forest.
And yung window na tinambayan ko ay isa sa mga yon. Ang itsura ng window ay yung sinuunang mga windows, yung may tungkod pagbubuksan. Ayun na nga, I was looking out of the window, admiring the night sky and the forest kasi it was also a full moon during that time. Now, dun sa bakuran namin, sa mismong sa bakod ay may mangga doon. And it happens to be that area ay daanan din ng mga tao kasi may isa kaming kapitbahay doon and lagi ko silang nakikitang dumadaan doon. That night, may nakita akong dumaan. Tumindig yung balahibo ko kasi yung taong yon ay parang naka-white dress na mahaba. And mahaba din yung buhok niya. I have never seen her before. So I just watched her walk. And I didn't think much of it kasi baka nakidaan lang or baka visitor. Naglakad siya papunta sa direksyon ng mango tree. I expected her to walk past through the mango tree. But wala. As in walang dumaan or walang lumusot doon. Para bang nag-vanish na lang siya. Takot ang lola mo. Agad akong humiga at nagtalukpong. Second experience ko is when I was, I think, 15. High school na ako noon. Doon din sa bahay na yun nangyari. I was, I think, doing my homework when my mom asked me to clean the pupo ng pigs and feed them na rin. I did what I was told because masunurin na cash. When I was cleaning the poops, I noticed sa peripheral vision ko na may nakatayo sa bandang lalagyanan ng mga feeds. Matangkad siya and halatang lalaki. So I thought it was my dad. I asked my dad to hand me a bucket of feeds para sa aming mga alagang baboy. Inantay ko siya ng inantay but walang bucket of feeds na inabot sa akin. Nainis ako and I was going to ask again but when I looked at where the figure was, walang tao Nalito ako kasi I know someone was there kasi manarinig pa akong, yung sound of acknowledgement ba. And wala din akong narinig na pagkiskis ng tsinelas. Kasi si Papa is maingay maglakad yon. So I know na hindi siya umalis. I looked for him sa kwarto and sa banyo but wala talaga siya. Nagmadali akong tapusin yung paglilinis and pagpapakain ko ng mga baboy. Sabay takbo doon kina lola at lolo. Later on, I found out na wala pala sila mama at papa kasi may binili sila sa palengke. Doon ko na na-realize na baka nga haunted talaga yung bahay na yun. Marami pa akong ibang experiences but for now, ito muna i-share ko. Once I have the time to write more, I'm going to send another email. Thank you and I hope mag-grow pa ang iyong channel. Maraming salamat sa pag-share ng iyong story, Teacher Anne. And we have our next story. This is story number 3 from Ollie. Magandang gabi, Miss Jonah. Ako si Ollie. Gusto ko sanang i-share ang kakaibang naranasan ko noong bata pa lang ako. Hindi ko siya maituturing na nakakatakot talaga. Actually, nakalimutan ko na nga ang nangyari. Dahil ang buong akala ko ay imahinasyon ko lang ito bilang isang bata. Pero napagkwentuhan naming magkapatid nitong nakaraan at dun ko nakumpirma na totoo nga itong nangyari. Elementary pa lang ata ako nang nangyari ito. Naglalaro ako sa may bukid kasama ang kapatid kong lalaki at isa naming pinsan na bata rin nung time na yon. Habang naglalaro ay may napansin kaming damo. Lumilipat ito ng pwesto kaya bilang mga curious na bata ay sinundan namin ito. Hanggang sa napalayo na nga kami sa orihinal naming pwesto. Patuloy lang kaming naglalakad, sinusundan yung damo hanggang sa makasalubong namin yung isa naming tito
kasama yung kalabaw niya. Medyo padilim na rin nun, which is hindi namin na-realize kakasunod dun sa damo. Sinabihan kami ni Tito na umuwi na daw dahil madilim na at baka mawala pa kami. Doon lang din namin na-realize na napalayo na nga kami at sa kakahanap namin sa damo ay hindi namin napansin na madilim na. So hinanap namin yung damo para sabihin kay Tito, pero wala naman kaming nakita. So ayun, dahil wala naman na yung damo, umuwi na rin kaming tatlo sa kanya-kanya naming bahay. Nito ngang napagkwentuhan naming magkapatid ay narealize ko na maaaring nililigaw talaga kami ng damo. Alam niyo yung parang santel mo, yung susundan mo yung bolang apoy hanggang sa maligaw ka. Ang pagkakaiba lang ay damo yung nakita namin. Actually, I think it's really weird. Kasi hindi ko alam kung kami lang ba ang naka-experience ng ganon o baka may iba pang naka-experience ng gumagalaw na damo. Baka pwede niyong i-comment. Gusto din naming malaman kung may iba pang naka-experience nito. Kasi hanggang sa ngayon, nawiwirduhan pa rin ako sa experience ko. Yun lang. Maraming salamat sa pagbasa. Ayun. At yan po ang ating tatlong totoong kwentong katatakutan galing sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kung meron kayong sariling kwentong katatakutan or katatakutan ng inyong kakilala na nais nyong ibahagi, please send us an email at takutanwithjonah@gmail.com. Malaking bagay po sa amin, sa ating channel, na may mabasa tayong mga stories from you guys, true horror stories. I would love to read them for you. That's it for now. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!